Sa mundo ng kababalaghan, ang mga antigong bagay ay hindi lamang basta lumang gamit. Sila'y nagsisilbing tulay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan, ng buhay at kamatayan. Ako si Tara at nais kong ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Nangyari ito noong ako'y tumira sa probinsya ng Rizal, sa bahay ng aking Tia Loida. May-ari si Tia Loida ng isang antique shop. Negosyong itinayo niya matapos pumanaw ang kanyang asawa na isang masugid na kolektor ng antigong bagay. Kasama namin sa bahay ang kanyang apo, na tawagin na lamang nating Mara. 5 taong gulang pa lamang siya noon. Ang mga magulang ni Mara ay nasa Maynila nagtatrabaho, kaya tuwing Sabado lamang nakakauwi dito sa Rizal. Bilang pasasalamat sa pagkupkop sa akin ng tiya, kusa akong tumulong sa tindahan. Paglilinis, pag-aayos, at pagbabantay ng mga paninda. Sa totoo lang, hindi ako mahilig sa mga antikong gamit. May kakaibang pakiramdam akong nararamdaman tuwing nakakakita ng mga lumang bagay. Lalo na kapag naiisip ko nagmamayari ng mga ito na maaaring namayapa na. Isang araw, may mag-inang dumating sa tindahan. Ngunit, hindi para bumili, kundi magbenta. Isang antigong tukador ang kanilang dala-dala. Ayon sa babae, minana pa raw niya iyon sa kanyang lola na minana rin mula sa ina nito. Tinatayang 4 hanggang 5 henerasyon na ang pinagdaanan ng tukador. Kitang-kita na rin ang edad nito. Lumang kahoy, bahagyang malabong salamin. Ngunit nananatiling matibay. Tila may sariling kwento ang bawat gasgas at bitak nito. Hindi naman maitago sa mukha ni Tia Loida ang paghanga. Matapos isisain, agad niya itong binili. Ngunit sa kabila ng mabilis na transaksyon, may kakaiba akong napansin sa mag-ina. Ang mag-ina ay tila balisa. At nang may abot na ang bayad, napansin kong huminga ito ng malalim, na para bang may mabigat na bagay na nawala sa kanila at dali-daling umalis. Gabi na nang mangyari ang hindi ko malilimutan. Habang naghahanda ako sa pagtulog, bigla akong nakarinig ng malakas na kalambog mula sa ibaba, sa loob ng antique shop. Ang kwarto ko ay nasa itaas lamang nito, kaya rinig na rinig ko ang ingay mula sa ibaba. Agad ko itong pinuntahan. Naabutan ko si Tia na nagliligpit ng mga anito na nagkalat sa sahig. Tia, ano nangyari? Tanong ko. Hindi ko rin alam. Sagot niya. Nasasala lang ako nang marinig kong malakas na bumagsak. Pagdating ko dito, ganito nanla. Napatingin ako sa mga anito. Mambibigat ang mga iyon. Imposibleng mahulog basta-basta. Lalo na't walang malakas na hangin. Habang nagliligpit kami, ginulat kami ng malakas na iyak ni Mara. Nanginginig siya sa takot at nakaturo sa likuran ni Tia. Agad ko siyang niyakap. Ano nangyari, Mara? Tanong ko. Ngunit lalo lang siyang napaigpit sa kapit sa akin. Dahan-dahan kong sinundan ng tingin
ang direksyon ng kanyang daliri. Sa salamin ng tukador. Kasama namin sa refleksyon ang isang babae na may lumang kasuotan. Sa sobrang takot, napayakap ako kay Mara. Ngunit lakas loob na tinakpan ng salamin ng isang lumang puting tela. Kitang-kita ko ang babae sa tukador, ngunit para hindi na matakot si Mara, nagpanggap akong walang nakita at binuhat ko siya kaagad papasok ng kwarto. Kinabukasan, nilipat ni Tia ang pwesto ng tukador at inilagay ito mismo sa tapat ng pinto para raw mas agaw pansin sa mga suking antique collector. Wala naman akong nagawa kundi hayaan na lang iyon, kahit hindi pa rin mawala sa isip ko ang babae sa salamin. Isang hapon, ilang saglit pa lamang nang isuot ko ang aking headset, ay nakaninag ako ng anino dumaan sa mismong harapan ko. Kasabay nito, nakarinig ako ng katok mula sa gawing pintuan kung saan nakalagay ang tukador. Agad akong tumayo sa pag-aakalang may customer. Ngunit dahil sa lamin ng pinto, malinaw kong nakita na walang tao roon. Gayunpaman, patuloy ang pagkatok at sigurado akong sa bahaging iyon nagmumula. Habang dahan-dahan akong naglalakad papalapit, mas lalo pang lumalakas ang tunog ng katok. Tila ba nagdadamot na ito? Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko, hanggang sa hindi ko na kinaya ang takot at napatakbo ako palabas ng tindahan. Ngunit pagkasarado ko ng babasaging pinto, may bagay na nagpahinto sa akin. Tumambad sa akin ang refleksyon ng babaeng may lumang kasuotan sa salamin ng tukador. Malabo at hindi ko maaninag ang kanyang mukha dahil may malabong transparent sticker ang salamin ng pinto. Ngunit kahit ganoon, kitang-kita ko pa rin ang figura ng babae na tila kumakalampag mula sa loob ng salamin ng tukador. Sa sobrang sindak, napasigaw akong tinatawag si Tia. Umiiyak at nanginginig kong kinuwento ang lahat ng aking nakita. Hindi ko alam kung naniwala ba si Tia sa akin o hindi. Pero hindi lang naman ako ang nakita sa babaeng iyon. Kaya nagdesisyon siyang magpatawag ng pastor makalipas ang ilang araw upang dasalan ang buong shop. Mula noon, unti-unti nang naging tahimik ang lahat. Nawala na rin ang mga kakaibang ingay at bigat na pakiramdam sa tindahan. At hindi nagtagal, may bumili na rin sa tukador na iyon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin malimutan ang babaeng nakita ko sa salamin. Nakakapangilabot na karanasan. Ikaw, may lumang gamit ka rin bang sa tingin mo'y pinamamahayan ng espiritong hindi makatawid sa kabilang buhay?